Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw po siniselebrate natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Sa Ingles, Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Ano kaya ang kahulugan ng doktrinang ito, ng belief nating ito? Alam nyo, sa title pa lang, makukuha na natin ang kahulugan. Immaculate Conception. Ang salitang immaculate ay hango po sa salitang Latin na immaculatus. Yan po ang origin. At ang salitang immaculatus ay dalawang salita po na pinag-isa. Prefix siya, I at saka M, na ang ibig sabihin ay not at saka maculatus. Latin po, na ang ibig sabihin ay spot or stain. Sa Tagalog, mancha. So literally, pag pinag-isa sila, ang kahulugan ay without stain. Nang ibig pong sabihin, itong belief natin na itinuturo ng simbahan, pinapaalala sa atin na si Maria po, she was conceived without original stain. Wala pong bahid ng kasalanan. Well, maitatanong nyo siguro, is this possible? Bakit hindi? Si Elizabeth nga, na baog, matanda na, naglihi pa. Naglihi pa. Walang pwedeng, sabi nga sa gospel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. With God, nothing is impossible. What can we learn from the gospel? Ano ang matututunan natin sa gospel today? Alam niyo yung gospel, ito yung kwento ng Annunciation, kung saan yung anghel ay bumisita kay Maria. At narinig po natin ang sagot ni Maria. To sum up everything, to put it into one word, ang salitang makukuha natin ay obedience. Si Maria po ay masunurin sa Panginoon. Si Maria po ay marunong makinig sa Panginoon. Si Maria po, sentro ng kanyang buhay, ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, yung salitang obedience, galing din sa Latin. Dalawang salita na naman. Ob at saka audere. Maririnig nyo ang English na salitang audition. Diba? Na pag tinranslate siya, ay ang kahulugan ay to listen. At pag hinalo-halo mo ang salitang listen, isang English pa na salita ang makukuha natin. Silent. Silent. Na ang ibig pong sabihin, ang mga taong marunong sumunod ay yung mga taong marunong makinig. Hindi siya pwedeng pagsabayin Ay mga taong marunong makinig. Mahalaga po sa buhay ng Kristiyano ang pakikinig. Alam nyo, every time nagbibinyag ako, there's this part na kung saan yung bata ay nilalagyan ng puting tela, yung puting tela. Nilalagay sa ulo ng bata. And I always remind yung parents, tsaka yung mga ninong at ninang, na ang ibig pong sabihin ng puti ay, siya po ay dalisay. Dalisay is pure. Tama po ba ako? Nahirapan ako mag-translate Dalisay is pure. So, na siya po ay dalisay. Na siya po ay dalisay. Pero how can we retain His pureness?
ang pagiging dalisay ng bata? Well, dito po makikita natin ang kahalagahan ng pakikinig. Ginagawa kong ehemplo ay ganito. You know what? Ang simbahan po ay every time may celebration ng misa, ay mayroong bell. Anong Tagalog ng bell? Basta, yun na yun. Yun na yun. May bell. Before the Mass, sa amin, niriring yung bell. Parang tinatawag ang lahat ng tao na magsiselebrate po tayo. 30 minutes before the Mass. Alam niyo ang bell? Kampana. Yun. May natutunan ako today. Yun. Alam niyo yung kampana? It represents the voice of God. The voice of God. Every time niriring ang kampana, it is God calling us. Come to the church. I have something to tell you. We have a meal. We have a meal. And every time na pumupunta tayo sa simbahan, tayo'y nakikinig sa mabuting balita ng Panginoon. Alam nyo, from our homes, pag nagring ang kampana, tapos yung direction natin ay papunta sa simbahan, I think we are in the right direction. Pero pag niring ang bell ng church, ang kampana ng simbahan, tapos ang direction natin ay sabungan, mukhang naliligaw po yata tayo. Naliligaw po tayo. We get instructions when we come to Mass. Tinuturuan tayo ng Panginoon how to live life. Ginaguide tayo pag may problema tayo. And every time we listen to God, every time nakikinig po tayo, ang bunga po nito ay kapayapaan. Ang bunga po nito ay walang nagiging imposible sa buhay natin. Dahil kahit ano pa mang mangyari, alam natin na plano ito ng Diyos. Kalooban to ng Panginoon. And Mary, si Mama Mary po ay talagang example sa ating buhay. Marunong siyang makinig sa Diyos. Ang sagot niya ay, Thy will be done. At alam niyo, tinuro niya to kay Jesus eh. Kaya nga po sa Ama namin, tinuro rin sa atin ni Jesus, Thy will be done. Thy will be done. Pakikinig. Obedience. Sa first reading, ito naman yung contrast. Si Eve, kung si Mama Mary ay masunurin, si Eve naman ay oo lang ng oo. Pero, hindi sumunod. Ano ang bunga? Ano ang bunga? Kasalanan, kamatayan, separation, gulo, division. Yan po ang vocabulary niya ng demonyo. Division sa isang community. Gustong pagwatak-watakin ang lahat. Kung mayroon mang tanong na dapat nating pagnilayan today, it's this. How are we when it comes to listening to God's instructions? Kumusta kaya? Hanggang dito lang po ba sa simbahan? Hanggang dito lang po ba sa simbahan? Nasusunod po ba natin? Na isa sa buhay po ba natin? Remember, we are called to obey God. Makinig sa Diyos. At kung tayo po'y makikinig sa Diyos, remember also na ang bunga ay wala pong magiging imposible sa buhay natin.